Noong bata pa ako, may kwento na palaging inuulit-ulit ng lolo ko tuwing gabi ng malakas ang ulan at humuhuni ang mga palaka sa labas ng bintana. Isang kwento tungkol sa isang dayuhang naligaw sa aming baryo, isang estrangherong tumuloy sa isang kubo sa tabing ilog na matagal nang pinaniniwala ang tirahan ng nilalang na hindi tao. Marami na raw ang nagbanta noon na sirain ang kubong iyon, pero sa tuwing may magtatangkang lumapit, laging may hindi inaasahang masama ang nangyayari. At ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang tunay na nangyari, ang gabing binago ng dayuhan ang takbo ng tahimik naming buhay. Ang pangalan niya ay Elias. Amerikano pero may dugong Pilipino sa ama. Matangkad, maputla, at palaging may daladalang itim na bag na hindi niya iniiwan kahit sa paliligo o pagtulog. Tahimik siya, at sa unang tingin, parang may malalim na sugat sa puso, yung tipong kahit anong ngiti ang ibato mo, hindi tumatagos. Dumating siya sa baryo namin sa gitna ng tag-ulan, sakay ng kalawanging tricycle, habang ang karamihan sa mga tao ay abala sa pag-aayos ng mga pananim na nalublob sa baha. Wala siyang kausap. Tanging ang kapitan ng baryo ang sumalubong sa kanya at itinuro ang bakanteng kubo sa tabing ilog. Walang gustong tumira doon mula pa noong dekada 80. Hindi dahil sira ito, kundi dahil pinaniniwala ang may naninirahang aswang. Ako si Marco. Isang ordinaryong mangingisda na isinilang at lumaki sa baryong iyon. Ulila na ako sa magulang, at halos ang tanging kasama ko sa buhay ay ang kaibigan kong si Lando. Bata pa lang kami, sabay kaming nangingisda, sabay kumakain ng sardinas sa ilalim ng punong mangga. Si Lando ang tipo ng tao na kahit nasa gitna na kayo ng panganib, magagawa ka pa ring patawanin. Kaya nung sinabi kong gusto kong kausapin ang dayuhan, si Elias, ako lang ang seryosong desidido, pero siya ang unang sumama. Sigurado ka, Marco, tanong ni Lando habang naglalakad kami pa ilog. Kung totoo ngang may aswang sa kubo? Nasa tamang oras lang siguro, sagot ko. Kung may demonyo nga roon, mas okay nang makilala ko muna bago niya ako kagatin. Paglapit namin sa kubo, napansin naming may bagong kalat na abo sa harap ng pinto. Parang may sinunog na papel. Amoy din namin ang kakaibang halimuyak na parang pinaghalong bulaklak at panis na gatas. Nakaawang ang pinto pero tahimik ang loob. Boses lang ng ilog ang naririnig, yung malahimbing na agos na minsang nakapapawi ng pagod, pero sa gabing iyon ay tila may itinatagong lihim. Elias, tawag ko, dahan-dahang lumapit. Sa loob, nakita namin siya. Nakaupo siya sa sahig, may hawak na lumang larawan, isang lumang retrato ng batang lalaki, at isang matandang babae, parehong nakangiti pero malabo ang mga mata. Agad niyang itinupi iyon at inilagay sa loob ng itim na bag hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagtaka kung bakit kami naroon. Basta't tumango lang siya. Hindi ako nagpapakialam sa pananakot ng tao, mahina niyang sabi. Pero minsan, ang multo hindi mo kailangan makita para maramdaman. Napatingin si Lando sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa sinabi ni Elias o dahil sa malamig na hangin na biglang dumaan sa pagitan namin. May napansin din akong kakaiba sa kanyang braso, may pilat doon, hugis bilog, at kulay itim na parang paso na hindi gumagaling. Nagtanong sana ako pero bago pa ako makapagsalita, biglang nagsalita ulit si Elias. Alam mo ba kung bakit walang gustong tumira dito? Tanong niya. Hindi kami nakasagot. Dahil ang aswang hindi palaging lumilipad sa gabi. Minsan, tahimik lang silang nanonood habang unti-unting kinakain ang buhay ng isang tao, hindi sa katawan, kundi sa alaala. Hindi ko alam kung sinadya niya yon para takutin kami. Pero mula ng gabing yon, nagsimula nang may mangyaring hindi maipaliwanag. Una ay ang tunog. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may maririnig kang kaluskos mula sa kakahuyan sa likod ng kubo. Hindi parang daga o ahas, kundi parang mga kuko na kinakaladkad sa kahoy. Sabi ni Elias, normal lang daw yon. Pero si Lando, tuwing naririnig yon, biglang hindi na makatulog. Pangalawa ay ang mga anino. May isang gabi, habang naglalakad kami pauwi galing sa panghuhuli ng isda, napansin kong may aninong sumusunod sa amin. Hindi ito tao, masyadong mataas, masyadong payat. Nang tignan ko, wala naman doon. Pero paglingon ko kay Lando, nakita kong nalalaki ang mata niya. Atin na lang to, Marco, sabi niya nanginginig. May nakita ako sa may puno ng niyog, hindi ko alam kung tao o hayop, pero may pulang mata.
Kinabukasan, dumaan kami muli sa kubo para sabihin kay Elias ang nakita. Pero hindi siya lumabas. Nakasara ang pinto, at may bagong tanda na naman sa may hagdan, 3 linya ng dugo, paikot, na parang isinulat ng isang bata. Noong sumunod na araw, nagsimula nang magsalita ang mga tao sa baryo. May nawawalang kambing si Aling Sita. Nakita naman daw ni Mang Berting na may umiikot na malaking ibon tuwing gabi. At ang pinaka nakakakilabot, si Aling Minda, ang matandang manghihilot, biglang nawala sa sarili habang nasa palengke. Paulit-ulit daw nitong sinasabi, bumalik na siya, kinausap namin si Elias, at sa wakas, nagsalita siya. Hindi siya nagpakilala bilang manggamot o tagapagtanggol. Ngunit may binanggit siya na hindi namin inaasahan, na kaya siya narito ay dahil may sinusundan siyang nilalang. Isang nilalang na matagal nang iniwan ang katawan ng tao, at ngayon ay nakabalik para hanapin ang dati nitong tahanan. Kung hindi niyo ako tutulungan, maraming madadamay, anya, malamig ang boses. At kapag dumilim ang buwan sa susunod na gabi, wala nang ligtas. Natahimik kami ni Lando. Sa loob-loob ko, gusto ko nang lumayo, umiwas, takasan ang mga katanungang hindi ko kayang sagutin. Pero bago kami makaalis, may iniabot si Elias, isang lumang kwaderno, puno ng sulat kamay na tala, mga guhit ng kakaibang nilalang, at isang pahina na punong-puno ng pangalan. At doon ko nakita ang nakagugulat na bagay. Isa sa mga pangalan sa listahan ay pangalan ng aking ina. Isang matagal nang patay pero sa ilalim ng kolumna, sino ang sinapian, nakasulat, hindi pa natatapos. Napatingin ako kay Elias. Sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig ang kanyang kamay. At mula sa likod ng kubo, may narinig kaming muling kaluskos. Pero ngayon, hindi lang isa. Marami. Parang may naglalakad sa pabilog na direksyon papalapit. At ang nakakatindig balahibong tanong sa isipan ko, sino talaga ang dayuhan? At sino ang nilalang na matagal nang hinihintay ang kanyang pagbabalik? Hindi ko na alam kung paano nagsimula ang lahat. Basta ang alam ko lang, mula nang makita ko ang pangalan ng mama ko sa lumang kwaderno ni Elias, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paanong ang isang babaeng matagal nang nasa ilalim ng lupa ay mababanggit pa sa ganitong klaseng kwento, kwento ng aswang, sumpa, at nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. Hindi pa natatapos, sabi ng sulat sa tabi ng pangalan ni nanay. Sa pagitan ng mga punit-punit na pahina, na para bang pilit na sinira o itinago ng dating may-ari, may mga larawan ng katawan ng tao na hinati sa bahagi, ulo, puso, bituka, na tila may koneksyon sa kung paano sinasapian o kinukuha ng dilim ang isang nilalang. Bumigat ang dibdib ko. Noon ko lang ulit na alala ang mga gabing hindi makatulog si nanay, ang pagsigaw niya sa dilim na para bang may kinakausap na wala naman doon. At ang pinakamalupit sa lahat, ang isang beses na nakita ko siyang nakatayo sa labas ng kubo naming dati, basang-basa sa ulan, habang paulit-ulit na binubulong, "Huwag kang babalik," hindi ko na yon pinansin noon. Bata pa ako, at iniisip kong baka bunga lang iyon ng pagkalungkot niya matapos mawala si tatay. Pero ngayon, tila unti-unti na itong may kahulugan. Mula ng araw na yon, hindi na ako mapalagay. Si Lando, pansin kong nag-iba rin ang kilos. Parang biglang lumayo. Hindi ko alam kung dahil natatakot siya, o dahil may nalaman siyang hindi pa niya kayang sabihin. "Marco, kaibigan kita," minsan niyang sabi habang nakaupo kami sa tabi ng bangka. "Pero kung ako sa'yo, huwag ka nang lalapit pa kay Elias. May hindi tama sa kanya. Hindi siya basta dayuhan lang." "Alam ko," sagot ko. "Pero kung may kinalaman siya sa pagkatao ko, kailangan ko siyang harapin." Mula noon, halos gabi-gabi na akong pumupunta sa kubo ni Elias. Hindi kami palaging nag-uusap. Minsan, tatahimik lang kami at makikinig sa ilog. Pero sa katahimikan naming iyon, unti-unti niyang sinimulang ilahad ang mga bagay na alam niya, tungkol sa nilalang na tinatawag niyang lilim. Hindi lahat ng aswang ay pare-pareho, paliwanag niya. Ang iba, ipinanganak bilang halimaw. Ang iba, sinapian ng kadiliman. Pero ang lilim sila ang pinakamatanda. Sila ang mga nilalang na nabuhay bago pa dumating ang tao sa lupain ito. At ang kubo sa tabing ilog hindi raw basta-basta. Isa raw itong dating bantay lakas o taguan ng mutya ng ilaw,
isang bagay na kayang magbalik ng alaala, magbunyag ng katotohanan, at magwasak ng kasinungalingan. Pero ang mutya matagal nang nawawala. Hanggang sa isang gabi. Nangyari ito habang naglilinis ako ng bangka malapit sa ilog. Biglang may umusbong na liwanag mula sa ilalim ng tubig, parang sinag ng buwan na nakatago. Pagtingin ko, may tila kabibeng pilak na umaangat mula sa ilalim. Hindi ko alam kung guni-guni lang o totoo, pero nang mahawakan ko ito, may narinig akong tinig, hindi boses ng tao, kundi isang matandang tinig ng babae. Bata ng liwanag, may dugo kang nagtataglay ng kasaysayan, mabilis kong binawi ang kamay ko. Pero nang tiningnan ko ulit ang kabibe, nasa kamay ko pa rin ito. At doon ako unang nakakita ng diwata. Hindi siya tulad ng mga kwento sa libro, walang pakpak, walang makintab na damit. Ang diwata ay isang matandang babae, tila kalansay na nabalutan ng liwanag, may buhok na abot sa baywang, at mga matang parang butas sa kalawakan. Tumayo siya sa ibabaw ng tubig, hindi lumulubog, at tinawag niya ako sa pangalan ko. Marco, anak ng sinumpang dugo. Napili ka hindi dahil malakas ka kundi dahil pinili kang maging saksi sa paghuhukom. Hindi ako makagalaw. Para akong nakapako sa lupa, nanginginig, hindi alam kung tatakbo o luluhod. Ngunit may isa siyang iniabot, isang piraso ng kahoy na animoy sunog, may ukit ng mga sinaunang baybayin. Dito raw nakaukit ang panata ng unang bantay ng mutya. Sa pagbabalik ng lilim, sabi niya, ikaw ang huling harang bago lamunin ng dilim ang alaala ng inyong lahi. Pagkaalis ng diwata, agad akong nagtungo kay Elias. At nang ipakita ko sa kanya ang kabibe at ang kahoy, hindi ko inaasahang magmamakaawa siya. Isoli mo yan, sabi niya. Kapag hawak mo ang mutya, hinahanap ka na nila. Ano bang totoo, Elias? Sigaw ko. Bakit ako? Anong kinalaman ng pamilya ko sa lahat ng ito? Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya, nilapitan ang bag niya, at kinuha ang isa pang larawan. Larawan ng batang lalaki at ng isang babae, ang parehong babaeng nakita ko noon sa litrato sa kanyang kamay. Ngunit ngayon, malinaw na ang mukha ng babae. Si nanay. Hindi lang kita basta tinutulungan, Marco, mahina niyang sabi. Dati, minahal ko ang nanay mo. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Si Elias, ang dayuhang lumitaw sa buhay namin, ay bahagi na pala ng madilim na kasaysayan ng aking ina. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Alam kong may itinatago siya, dagdag niya. At bago siya mamatay, sinabi niyang kung sakaling bumalik ang lilim, ang anak niya ang may hawak ng panata. Iyon ka, Marco. Pero hindi ako bayani, sagot ko. Hindi ako mandirigma. Isa lang akong mangingisda. Hindi mo kailangan ng espada para ipagtanggol ang totoo, sagot niya. Ang kailangan mo, tapang. Simula noon, sinimulan ko ang pagsasanay. Hindi ng espada o baril kundi ng isip ng damdamin. Tinuruan ako ni Elias kung paano makinig sa hangin, paano basahin ang galaw ng tubig, paano hanapin ang alon ng enerhiya na hindi nakikita ng mata. Sa gabi, binabasa ko ang mga pahina ng lumang kwaderno. Sa araw, tinatandaan ko ang hugis ng bituin sa langit. Para akong nilulunod sa mundong hindi ko naman pinili. Sa kabila ng lahat, patuloy ang paglayo sa akin ng mga tao sa baryo. Pati si Lando, bihira nang magsalita. Minsan, narinig ko pa siyang kinausap ang kapitan ng baryo. May binabalak yan si Marco. Lahi raw sila ng sinumpa. Paano kung totoo ang sabi-sabi? At doon ko naramdaman ang sakit. Na kahit paanong gawin ko, palaging may bahid ng takot ang tingin ng tao sa akin. Hindi dahil sa ako si Marco, kundi dahil sa dugong hindi ko naman pinili. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nag-ensayo ako sa likod ng kubo, narinig ko na naman ang kaluskos. Sa pagkakataong ito, mas malapit. At mula sa kadiliman, lumitaw ang dalawang pulang mata. Ngunit hindi mata ng hayop, mata ng isang taong dati kong kilala. Marco, mahinang boses na basag-basag. Ako ito si nanay at sa lilim ng ilog, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang katawan kalahating tao, kalahating hindi at isang boses na punong-puno ng hinanakit. Hindi ka nila iniligtas ngayon, ikaw ang kailangan kong bawiin, at doon ko lang napagtanto, hindi lang pala ito tungkol sa kabibe, o mutya, o diwata. Ito pala ay tungkol sa katotohanan na pilit itinago sa akin mula pa noong bata pa ako.
At ngayon unti-unti na itong lumilitaw. Ang gabing iyon, ang gabing nasilayan ko muli si nanay sa anyo ng isang nilalang na hindi ko mawari kung bangungot o guni-guni, ay naging simula ng tuluyang pagkabasag ng mundong akala ko ay matagal ko nang naintindihan. Ang mata niya ay pulang-pula, parang naglalagablab, pero sa kabila ng nakakatakot na anyo, may lungkot at pangungusap sa kanyang titig na tila nagsusumamo. Ako ito si nanay, paulit-ulit niyang sabi, mahina, halos paungol, at parang may pinipigilang sakit sa bawat salitang lumalabas. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong lumapit, gusto kong yakapin siya, kahit pa hindi ko na alam kung siya pa ba talaga yon. Pero may isang bahagi sa akin, isang maliit ngunit matatag na boses, ang pilit humihila sa akin palayo. Hindi na siya si nanay, bulong ni Elias sa likod ko. Paano mong nasisiguro nanginginig ang boses ko? Dahil ang nanay mo matagal nang wala. Ang nilalang na yan, isa sa mga lilim. Ginagamit ang alaala ng mahal mo sa buhay para hilahin ka sa dilim. Lumingon ako kay Elias, punong-puno ng galit ang puso ko. Pero bakit siya? Bakit hindi ibang tao ang ginamit nila? Bakit kailangang siya pa? Tumahimik si Elias. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Sa loob-loob ko, alam kong may mas malalim pa siyang hindi sinasabi. At ang sakit na bumalot sa akin sa sandaling iyon, sakit ng kawalan, sakit ng mga tanong na walang kasagutan, ay lalo lamang nagpasidhi ng galit ko hindi lang sa mga nilalang ng dilim, kundi pati sa sarili kong pagkatao. Ilang araw akong halos walang imik. Umiiwas ako sa mga tao. Pati si Lando, hindi ko na kinausap. Sa bawat hakbang ko sa baryo, ramdam ko ang mga matang nakatingin, punong-puno ng pagdududa at takot. Hindi na ako si Marco na kaibigan nila. Ako na ang tinatawag nilang anak ng dilim, ang tagapagmana ng sumpa. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi mula sa ilog, may batang lalaki na nagsisigaw. Huwag niyo siyang lapitan. Aswang na yan. Hindi ko sila masisisi. Paano nga ba nila ako maintindihan kung ako mismo ay hindi ko na maintindihan ang sarili ko? Gabi-gabi, binabalikan ako ng mga alaala ni nanay. Ang pagyakap niya tuwing gabi. Ang mainit niyang sabaw kapag inuubo ako. Ang mga kantang kinanta niya habang pinapainom ako ng salabat. Pero ngayon, lahat ng iyon ay nahahaluan ng takot dahil ang huling mukha na nakita ko sa kanya ay mukha ng halimaw. Sa mga araw na sumunod, unti-unting lumala ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga alagang hayop na biglang nawawala, mga puno ng mangga na tila nilalanta ng hindi maipaliwanag na dahilan, at mga tao na bigla na lang napapatulala, parang kinakausap ng kung sino. Si Elias, habang masigasig akong tinuturuan ng kontrol sa enerhiya ng mutya, ay lalong naging tahimik. May mga sandaling napapansin ko siyang nakatitig sa akin ng matagal, at minsan, nahuhuli ko siyang sinusulat ang pangalan ko sa mga lumang pahina ng kwaderno, kasunod ng mga salitang panata, bantay, at paglayo. Anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Tanong ko minsang hindi ko na napigilan. Na kung darating ang oras ng pagpili, sagot niya, kailangan mong pumili kung sino ang ililigtas, ikaw o ang buong baryo. Bakit laging may kapalit? Bakit laging may kailangang isakripisyo? Dahil ganyan ang kalikasan ng dilim. Kapag may sinag ng liwanag, palaging may aninong sumusunod. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga simbolong itinuro ni Elias, biglang umihip ang hangin. Namatay ang ilaw ng lampara. Narinig ko ang umbol ng hangin pero hindi iyon basta hangin. May mga boses. Mahihinang bulong, tila mga sigaw mula sa ilalim ng lupa. Nagmadali akong tumayo at lumabas ng kubo. Sa paligid, makapal ang dilim. Ngunit mula sa kakahuyan, may lumilitaw na mga anyo, itim na anino na gumagapang sa lupa, pataas, paikot sa akin. Hindi sila tao. Hindi rin hayop. Mga nilalang na hugis tao pero walang mukha, may mga kuko na mahahaba, at mga katawan na parang usok na may laman. Mga bantay ng lilim, bulong ni Elias mula sa likod ko, habang hawak ang isang lumang kampanilyang tanso. Dumarating na sila. Nagring siya ng kampanilya. Umalinggaw ang tunog sa buong kagubatan. Napaatras ang mga anino. Pansamantala silang naitaboy. Pero alam kong hindi ito ang katapusan, simula pa lang ito ng pagsalakay. Pagkatapos noon, biglang nawala si Elias ng 2 araw.
Nag-aalala na ako. Binalikan ko ang kubo niya pero wala siya roon. Ang huli niyang iniwan ay isang sulat na iniipit sa ilalim ng mutya. Kapag hindi na ako nakabalik, hanapin mo si Apo Silang. Siya ang huling albularyong may kakayahang ipakita ang huling alaala ng dugo mo. Dalaan ka ba? Nilakbay ko ang kabilang bundok para hanapin si Apo Silang. Ayon sa matatanda sa baryo, siya ay isang matandang nabubuhay sa hangganan ng kagubatan, tagapag-ingat ng mga kasaysayang nais kalimutan ng mundo. At nang makita ko siya, hindi ko inaasahang ganun ang itsura niya. Isa siyang matandang lalaki, kalbo, payat, at puno ng mga ukit ang balat, parang sinulatan ng apoy. Ngunit nang magsalita siya, ramdam mo agad ang bigat ng bawat salitang binibitawan. Ako ang bantay ng mga alaala ng dugo, sabi niya habang hinihimas ang isang malakristal na bato. At sa dugo mong dumadaloy ay ang alaala ng pagkasira. Ipinakita ko sa kanya ang kabibe at ang kahoy na may ukit. Tumango siya, saka inilabas ang isang mangkok na yari sa putik. Nilagyan niya ito ng tubig mula sa isang bao, saka idinampi ang bato sa ibabaw. Sa loob ng tubig, unti-unting lumitaw ang isang larawan. Isang batang sinanay, umiiyak habang sinusunog ang isang katawan. Isang lalaking hindi ko kilala, ngunit may katangiang kahawig ko, baka si Lolo. Sa paligid nila, may mga nilalang na nasaan yung usok, at may isang babaeng sumisigaw, hawak ang parehong kabibe na hawak ko ngayon. Ang ina mo ay hindi basta pinili, paliwanag ni Apo Silang. Isa siya sa mga huling tagapagtago ng mutya. Ngunit nang siya ay mahanap ng lilim, kinailangan niyang itago ang alaala sa dugo ng anak niya. Sayo. Pero bakit ako? Ayoko naman nito. Ayokong maging tagapagtanggol ng kahit ano. Wala akong kaya. Ang takot mo ay totoo, sagot niya. Ngunit sa bawat pintig ng puso mo may sigaw ng panata. Hindi ka pinili ng kapalaran. Ikaw ang pumili noong pinili mong huwag tumakbo sa unang araw na nakita mo ang dilim. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Nalilito ako, galit ako, at higit sa lahat, takot. Takot na baka isang araw, tuluyan akong magbago. Baka hindi ko na makilala ang sarili ko. Baka tama sila, baka isa na rin akong halimaw. Ngunit habang binabalikan ko ang mga salita ni Elias, ang haplos ng tinig ni nanay kahit sa loob ng dilim, at ang kabutihan ni Lando kahit pa lumalayo siya unti-unti kong naintindihan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ayaw ko. Ito ay tungkol sa kung sino ako sa kabila ng takot, at kung ano ang kaya kong ipaglaban sa harap ng kadiliman. At habang bumabalik ako sa baryo, dala ang mutya, ang kahoy, at ang panibagong alaala, napansin kong may usok na pumapailan lang sa langit. Ang baryo na susunog. At sa gitna ng apoy, isang tinig ang narinig ko, boses ni Elias, mahina, wasak, pero malinaw, huwag mong hayaan na ikaw ang huling ilaw, sa bawat hakbang ko pabalik ng baryo. Habang bitbit ang mutya at ang kahoy na may ukit ng sinaunang panata, unti-unti akong nilalamon ng kaba. Ramdam ko na hindi na lang ito simpleng takot sa dilim o sa mga nilalang na nagtatago sa kakahuyan, kundi takot na mawalan. Mawala ang mga taong mahalaga. Mawala ang baryong kinalakihan ko. At ang pinakamalalim sa lahat, mawala ang sarili ko. Mula sa malayo, kita ko na agad ang usok. Makapal, itim, at parang hindi basta-basta gawa ng apoy lang. Parang may sariling buhay ang usok, gumagapang pababa mula sa langit, paikot sa buong baryo. Hindi ito sunog lang, may kasamang panalangin ng puot. Pagdating ko sa paanan ng baryo, sinalubong agad ako ng isang tanawin na hindi ko kailanman malilimutan. Ang mga bahay, tila pinasok ng matinding hangin at apoy. Ang iba, nakabagsak na ang mga bubong. Ang mga hayop, nagtatakbuhan, may ilan na nakahandusay at hindi na gumagalaw. At ang mga tao, karamihan ay nagsiksikan sa gitna ng plaza, may ilan ang umiiyak, may mga bata ang pinapatahimik ng mga ina, at ang ilan, mga nakatatanda, ay may hawak na krusipyo, nagdarasal ng paulit-ulit. At doon ko siya nakita, si Lando. Nakatayo sa may gilid, may sugat sa braso at putik sa buong katawan. Nang magtama ang mga mata namin, mabilis siyang lumapit. Akala ko hindi ka nababalik, hinal niya habang hawak ang balikat ko. Nandito na sila, Marco. Kaninang madaling araw, parang hangin na may laman ang dumaan. May mga aninong pumasok sa mga bahay. 2 bata ang nawala.
Wala kaming narinig na sigaw, parang bigla lang silang kinuha. Nasaan si Elias? Agad kong tanong. Nakita ko siya kanina. Sugatan. Pero pilit pa ring nilalabanan yung mga aninong yon. Dinala siya ni Mang Cardo sa lumang simbahan sa paanan ng burol. Doon pansamantalang nagtatago ang ilang matatanda. Ramdam ko ang paghina ng tuhod ko. Pero wala na akong panahon para madurog. Kailangan kong ipagpatuloy ang laban, kahit hindi ko pa alam kung paano o saan ito hahantong. Muli akong tumingin sa paligid. Nakita kong may ilang bahay na hindi na lang sinunog, kundi parang nilapa. Ang mga post ng kuryente, baluktot. At sa tabi ng sapa, may isang patay na kalabaw ang mata nito, wala na. Para bang sinipsip palabas ang kaluluwa. Ang mutya sa bulsa ko, mainit. Parang may gustong ituro. Nilabas ko ito at pinikit ang mga mata ko. Sa likod ng talukap ko, may pumasok na imahe, isang kuweba sa ilalim ng lupa, may altar sa gitna, at sa likod nito, isang nilalang na nakatalukbong, nakatayo, hindi gumagalaw, pero buhay na buhay ang presensya. Doon sila nanggagaling bulong ng boses sa isipan ko. Doon muling binubuhay ang lakas ng lilim. Hindi ako sanay sa mga ganitong bagay. Hanggang ilang linggo lang ang nakaraan, ako'y mangingisda lang, tumatakas sa multo ng nakaraan. Pero ngayon, ako na ang tinutulak ng kapalaran sa harap ng apoy. Habang tumutulong kami ni Lando na ilikas ang ilan pang matatanda, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanya. Tahimik siya, hindi na tulad dati. Hindi na siya yung batang laging may biro, may kwento. Ngayon, punong-puno ng galit at pagod ang mga mata niya. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita siya. Marco, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Noong isang gabi, bago magliyab ang baryo, may narinig akong boses. Hindi sa panaginip. Gising ako nun. Tinig ni nanay mo. Tinatawag ako, Marco. Ako raw ang dapat mong bantayan. Ako raw ang magiging daan ng kadiliman sa'yo. Nanigas ang katawan ko. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya ang sugat sa braso niya, hindi ordinaryong hiwa. Parang marka. Paikot. Gawa ng kuko o ng bagay na matulis. May isang anino na pumasok sa bahay namin. Pinilit akong makipag-usap. Pinakita nila sa akin ang hinaharap. At sa isang bahagi noon nakita kitang nagbabago. Ang mukha mo, hindi na ikaw. Ang mata mo pula. Lando, hinawakan ko ang balikat niya. Hindi yun mangyayari. Hindi ako magiging katulad nila. Paano kung wala tayong magawa? Paano kung kahit anong panlaban natin, kulang pa rin? Hindi na ito laro, Marco. Hindi na ito simpleng kwento. Totoo na lahat. At sa totoo lang, takot na ako. Hindi ko siya masisisi. Ako man, hindi ko rin alam kung hanggang saan ang kaya ko. Lahat ng aral, lahat ng panata, parang nawawala ng saysay kapag kaharap mo na ang mismong impyerno. Kinagabihan, habang lahat ay tulog sa loob ng simbahan, hindi ako matahimik. Hawak-hawak ko ang mutya, ang kahoy, at ang kampanilya na iniwan ni Elias. Ramdam ko na may paparating. Parang isang dagundong na hindi pa naririnig pero unti-unting lumalapit. Lumabas ako ng simbahan at lumakad papuntang gilid ng burol. Doon, sa may likod ng mga punong nara, may mga aninong gumagalaw. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Para silang mga multo ng mga dating tao, tila may anyo ng mga namatay na. Isa, hawig kay Mang Ador na matagal nang patay. Isa pa, hawig kay Aling Perla na nalunod noong bagyo. Lahat sila lumalapit pero hindi lumalakad. Para silang hinihila ng isang puwersang di maipaliwanag. At mula sa gitna nila, may isa pang nilalang ang lumitaw. Mas mataas, mas matikas. Suot ang balabal na itim, at sa ilalim ng anino ng kanyang hood, nakita ko ang dalawang mata, hindi pula, kundi dilaw. Maliwanag. Parang mata ng ahas. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam kong siya ang sentro ng lahat ng dilim. Dumampot ako ng bato, saka pinisil ang mutya. Biglang nagliwanag ang paligid ko, sapat para mapaatras ang mga anino. Ngunit ang lalaking may mata ng ahas, hindi gumalaw. Hindi siya natakot. Bagkus, ngumiti siya.
Isang ngiting malamig, puno ng pananakot. At doon niya unang binigkas ang pangalan ko. Marco, isang salita lang, pero ramdam kong alam niya lahat tungkol sa akin, ang galit, ang pangamba, ang mga lihim na hindi ko pa kayang tanggapin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo doon, pero nang pagbalik ko sa simbahan, nanginginig ang katawan ko. Si Lando agad ang sumalubong. Anong nakita mo? Hindi ko na siya sinagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na kami ligtas. At mas lalong hindi pa ito ang wakas. Sa sumunod na araw, habang nagkakabit kami ng mga palatandaan sa paligid ng baryo, sinimulan naming itayo ang mga sagabal, asin, tubig na may dasal, abo ng matandang puno. Lahat ng natutunan ko kay Elias, pinasa ko kay Lando at sa mga matatapang pangnanatili. Pero kahit anong paghahanda, kahit anong pagdarasal, alam naming hindi pa rin sapat. Dahil ang tunay na panganib hindi lang nasa labas, kundi nasa loob din namin. Sa bawat sugat na iniwan ng takot. Sa bawat alaala na pinipilit naming limutin. At sa bawat tibok ng puso ko, may tanong akong paulit-ulit, hanggang kailan ko mapipigilan ang sarili ko bago tuluyan akong hilahin ng dilim. Minsan, akala mo kilala mo na ang isang tao, kaibigan, kasama, halos kapatid. Pero darating ang isang sandali na parang lahat ng alam mo ay isang kasinungalingang matagal nang itinago. At minsan, mas masakit pa ang katotohanan galing sa bibig ng taong pinakapinagkakatiwalaan mo. Gabi ng 3 araw mula nang umatake ang mga anino. Tahimik ang simbahan. Halos lahat ay natutulog, pagod sa buong araw na pag-aayos ng depensa sa paligid ng baryo. Ako, gising pa rin, hindi dahil sa hindi ako inaantok, kundi dahil ang utak ko ay gulo-gulo. Sa bawat saglit, naiisip ko ang lalaking may matang dilaw, ang mga aninong ginamit ang anyo ng mga patay, at ang tinig ni Elias na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung buhay pa o wala na. Lumabas ako ng simbahan para magpahangin. Nakaupo ako sa may likod, sa tabi ng isang malaking punong balete, hawak-hawak ang mutya sa palad, nang biglang may narinig akong mga yapak. Mabilis. Pamilyar. Si Lando. Hindi ka pa natutulog, tanong niya, halos pabulong. Hindi rin naman ikaw, sagot ko. Lando, may gusto sana akong itanong. Umupo siya sa tabi ko. Tungkol saan? Tungkol sa sinabi mo noon. Yung tinig ni nanay. Yung sinabing ikaw ang daan ng dilim sa akin. Tahimik siya. Hindi agad sumagot. Sa liwanag ng buwan, kita ko ang pag-iwas ng mata niya. May hindi ka pa sinasabi, hindi ba? Tanong ko, marahan pero ramdam ang bigat. Nagbuntong hininga si Lando. At sa katahimikang iyon, naramdaman kong may darating. Hindi lang sagot, kundi isang bagay na magpapabago ng lahat. Marco, mahina niyang sabi. Noong bata pa tayo, may isang gabing hindi mo naaalala. Pinilit nilang burahin sa'yo, pero ako hindi ko kinalimutan. Anong gabi? Yung gabi bago mamatay ang tatay mo. Para akong sinampal ng malamig na hangin. Anong ibig mong sabihin? Halos hindi ko maibuka ang bibig ko. Hindi siya namatay sa sakit. At hindi aksidente ang nangyari. Nasaksihan natin yon. Tayong dalawa. Noong mga 6 o 7 taong gulang pa lang tayo. Pero kinabukasan, wala ka nang maalala. Ako lang ang natira na may alaala. Nanginginig ang kamay ko. Lando, anong nakita natin? May isang nilalang. Hindi ko alam kung tao o aswang. Pero galing siya sa ilog. Matangkad, payat, may balat na parang pilak na nasunog. Siya ang pumatay sa tatay mo. Hinugot niya ang puso nito habang nakatingin sa atin. Napasuntok ako sa lupa. Biglang bumalik ang mga piraso ng alaala, sigawan, isang matinding liwanag, dugo sa lupa. Pero ang lahat ay malabo. Parang pinunit na panaginip. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong ko, nanginginig sa galit. Dahil sinabi sa akin ni Elias na kapag inalala mo ang lahat, mas madali kang mahahatak ng dilim. Kaya pinili kong manahimik. Akala ko'y para sa ikabubuti mo. Pero hindi mo ba naisip, Lando? Ako na pala ang nasa gitna ng lahat, pero ako rin ang pinakahuling nakakaalam. Tahimik siya. At sa katahimikang iyon, may pumasok na liwanag sa isipan ko. Lando. Lando na matalik kong kaibigan. Lando na palaging nasa tabi ko.
Lando na nasaktan ng mga nilalang ng dilim. Pero ngayon, may tanong na hindi ko na maiwasang itanong, ano ka na ngayon, Lando? Lando, may itinatago ka pa ba? Dahan-dahan kong tanong, nanginginig. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya. Lumapit sa ilalim ng buwan. At doon, sa liwanag na pilit binubuksan ang lahat ng anino, nakita ko ang kanyang mga mata, hindi pula, hindi dilaw, pero naglilihim. May iniwan sa akin ang nilalang na yon, bulong niya. Noong gabing iyon, habang pinapatay ang tatay mo, may tinanim siyang bagay sa katawan ko. Isang marka. At simula noon naririnig ko sila. Tumaas ang balahibo ko. Naririnig mo? Sa gabi. Sa panaginip. Minsan, habang gising ako. Mga tinig ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Mga kasinungalingan. Mga paanyayang hindi ko maintindihan. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Takot? Galit? Lungkot? O lahat ng sabay-sabay? Ngunit hindi ko sila sinusunod, sabi niya, tumingin sakin. Marco, kaibigan kita. Pero kailangan mong malaman na hindi lang ikaw ang ginamit sa labanang ito. Tayong dalawa. Pinagdugtong ang tadhana natin. At baka kaya ako tinawag na daan ay dahil ako ang may dala ng susi. Susi! Sa katawan ko sa likod ng liig ko may marka. At sabi ni Elias, isa itong sinaunang ukit. Isang selyo. Kapag nabuksan, posibleng mapalaya ang nilalang na nasa ilalim ng ilog. Para akong biglang nalaglag sa bangin. Si Lando. Siya pala ang posibleng tagapagpalaya. Siya pala ang daan. At ngayon, hawak ko ang mutya, hawak ko ang panata, pero siya ang posibleng maging dahilan ng wakas. Biglang humangin. Malakas. Umugong ang paligid. Ang simbahan, biglang nagliyab ang isang bahagi. Tumakbo kami pabalik at doon namin nakita, isa sa mga matatanda, si Mang Cardo, nakatayo sa gitna ng apoy, nakangiti pero ang mata, wala ng puti. Itim na itim. Wala na tayong panahon, sabi ni Lando. Bigla niyang hinawakan ang balikat ko. Marco, kailangan mo akong itali. Ngayon din bago ako tuluyang magamit ng mga lilim. Lando, wala nang oras para sa awa. Kapag ginamit nila ang marka sa akin, huli na ang lahat. At sa gitna ng apoy, sigawan at kaguluhan, ginawa ko ang pinakamasakit kong desisyon. Ginapos ko ang kaibigan ko. Pinagbikis ko ang kamay at paa niya gamit ang tali mula sa altar ng simbahan, habang siya ay tahimik na umiiyak. Salamat, bulong niya. Kahit masakit. Pero hindi pa tapos ang lahat. Biglang dumilim ang paligid. Nawalan ng buwan. At sa kalangitan, lumitaw ang hugis ng isang dambuhalang nilalang, hugis ng ahas na may mga pakpak, mata ng kidlat, at bibig na tila sumisigaw ng libong tinig. At mula sa lupa, nagsimula ng mabiyak ang sahig. May lumalabas. Itim. Malansa. Buhay. At sa dibdib ko, naramdaman ko ang mutya, mainit, nanginginig, sumisigaw. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tinig ang muling bumulong sa isip ko, hindi ikaw ang huling ilaw, ikaw ang apoy. At doon, alam ko na. Hindi ko lang laban ang kinakaharap ko. Ako mismo ang simula nito. Nanginginig ang lupa. Umuugong ang paligid. Ang simbahan, nagsimula ng gumuho ang bahagi ng kisame. Ang mga matatanda't bata sa loob, nagsisigawan, nagsisiksikan, habang ang mga lalaking may kakayahan ay pilit pa ring nagtatayo ng depensa sa paligid. Pero sa totoo lang, walang depensang sapat sa kinakaharap namin ngayon. Ang langit ay tila napunit. Ang hugis ng dambuhalang nilalang na una kong nakita sa anyo ng anino sa kalangitan ay ngayoy unti-unti nang bumababa. Isa itong anyong ahas na may pakpak, katawan nitong tila usok na may laman, at bawat galaw nito'y parang hangin na may ngit-ngit. Sa dulo ng kanyang buntot, may nakakabit na tila kwintas ng mga buto, at sa kanyang bibig wala namang tinig na lumalabas, pero para akong binabasag sa loob. Isang uri ng sigaw na hindi naririnig ng tainga, pero sumisigaw sa kaluluwa. Nasa gitna ako ng kaguluhan, hawak pa rin ang mutya, habang si Lando ay nakagapos sa tabi ng altar. Hindi na siya nagsasalita. Hindi ko alam kung nawalan na siya ng ulirat o kusa niyang pinili ang katahimikan.
Pero alam ko, ramdam ko, na siya ang dahilan kung bakit nabiyak ang lupa. Ang selyong itinanim sa kanya mula pagkabata, unti-unti nang bumubukas. At sa ilalim ng mga bitak ng lupa, may sumisilip na mga mata pulang-pula, daan-daan, parang mga mata ng mga aswang, pero hindi tao. Hindi hayop. Mas malalim. Mas matanda. Bigla akong napaluhod ng sumiklab ang apoy sa paligid. Nagliliwanag na ang mutya, mainit na halos hindi ko na kaya pang hawakan. Ngunit sa kabila ng init, may kakaibang lakas itong ibinubuhos sa katawan ko. Para bang lahat ng alaala ni nanay, ni tatay, ng buong pagkatao ko, ay unti-unting nagsasanib sa mismong panata ng mutya. Marco! Isang tinig ang tumawag sa akin mula sa gilid. Si Elias. Sugatan, nanginginig pero buhay. Nilalakad niya ang gitna ng apoy, bit-bit ang kampanilyang yari sa tanso. Kapansin-pansin ang sugat sa tagiliran niya pero tila wala siyang pakialam. Ang mga mata niya punong-puno ng luha. Hindi ka nila kayang kontrolin, sigaw niya habang nilalapitan ako. Ikaw ang may huling salita. Ikaw ang huling apoy. Anong gagawin ko? Halos pasigaw kong tanong habang binabantayan ang lumalapit na nilalang sa langit. Kailangan mong pumasok sa bitak. Hanapin ang ugat ng kadiliman. At doon, sirain mo ang koneksyon nito kay Lando. Paano? Mamamatay siya. Totoo. O baka hindi. Pero kung hindi mo gagawin, lahat tayo ang mawawala. Napatingin ako kay Lando. Tahimik pa rin siya. Pero nang tumapat ako sa kanya, napaluha siya. Umiling. Marco, bulong niya, halos hindi ko na marinig. Huwag mong hayaan akong maging daan ng katapusan. Kaya ko to, kaya kong tanggapin, umiling ako. Hindi ko alam kung paano ko matitiis. Ang kaibigan ko. Ang matalik kong kasama. Siya ang dapat kong iligtas. Pero siya rin ang susi ng wakas. May isa pang paraan, biglang bulong ni Elias. Pero ikaw ang kailangang mag-alay. Teka, anong ibig mong ang mutya? Ang panata. Kapag pinagsama mo ito sa isang purong alaala, kayang sirain ang tanikala ng kadiliman. Anong klase ng alaala? Pag-ibig. Pagsisisi. Sakripisyo. Alinman sa tatlong iyon. Pinikit ko ang mga mata ko. Lahat ng alaala ni nanay, ang bawat tawa, ang bawat gabing binabasahan niya ako ng kwento habang umuulan. Lahat ng sandali kay tatay, ang pagbibitbit niya sa akin sa likod habang nangingisda kami. Lahat ng panahong akala ko'y ordinaryo lang pala, pero iyon na pala ang kabuuan ng lahat ng kayamanan ko. At si Lando. Lahat ng paglalakad namin sa tabing ilog. Lahat ng kalokohan. Lahat ng gabing magkasama naming pinapanood ang mga alitap-tap. Lahat ng pagkakataong siya ang nagsilbing lakas ko nang ako'y halos bumigay sa mundo. Inilagay ko ang mutya sa gitna ng kanyang dibdib. Ang kahoy na may ukit, ipinulupot ko sa tali. At saka ako lumuhod, ipinikit ang mata, at buong lakas na ibinuhos ang lahat ng alaala. Hindi sigaw. Hindi dasal. Kundi isang pakiusap na tulungan kami ng mga alaala ng pag-ibig. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa langit, ang dilim ay napunit. Ang dambuhalang nilalang ay napasigaw at ang lupa biglang sumara. Mula sa gitna ng katawan ni Lando, may sumirit na liwanag at ang marka sa kanyang leg ay nagliyab hanggang sa tuluyang maglaho. Ngunit kasabay noon, siya'y nangisay. Lando! Niyakap ko siya. Nanginginig ang katawan niya. Wala na ang anino sa paligid. Wala na ang mga mata sa ilalim ng lupa. Tahimik na muli ang langit. Pero si Lando parang wala ng malay. Lando, gising. Nandito na ako. Tapos na. Marco, mahina niyang bulong. Salamat. At bakit parang paalam yan, tanong ko habang pinipilit siyang buhatin. Dahil kahit nailigtas mo ako sa kadiliman may parte sa akin na hindi na maibabalik. Umiyak ako habang yakap siya. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumiwanag. Parang abo na nagiging alikabok. Parang panaginip na pinakakawalan sa hangin. Hindi siya sumigaw. Hindi rin nagreklamo. Basta tuluyan na lang siyang nawala sa mga bisig ko, bit-bit ang alaala ng kabayanihan na hindi kailanman mabubura.
Umaga na. Ang simbahan ay kalahating gumuho. Ang baryo ay nasira. Pero ang mga tao, buhay. Ligtas. Tahimik ako habang pinagmamasdan ang paligid. Si Elias, nakaupo sa isang bato, sugatan pero nakangiti. Lumapit siya sa akin at marahang tinapik ang balikat ko. Bumalik ka na, sabi niya. Hindi na apoy ng digmaan ang dala mo, kundi apoy ng pag-asa. Hindi ako sumagot. Ang puso ko, bagamat may dalang tagumpay, ay punong-puno ng kawalan. Sa huling gabi bago ako muling bumaba sa kubo ni Elias, tinanaw ko ang ilog. Tahimik na ito. Walang anino. Walang halimaw. Pero sa lalim nito, alam kong may mga lihim pa ring nananatili. Hindi lahat ay kayang ilawan ng kahit anong liwanag. At habang nakaupo ako roon, isang malamig na hangin ang humaplos sa pisngi ko. May narinig akong tinig, hindi mula sa dilim, kundi pamilyar. Tuloy mo lang, Marco, tinig ni Lando. Maiksi. Tahimik. Pero sapat na para malaman kong hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa ito ang wakas. At marahil hindi rin ako talaga ang huling apoy. Baka ako lang ang nagsindi ng liwanag na magtuturo sa susunod. Makalipas ang ilang araw matapos ang huling pag-iyak ng lupa at pagliyab ng langit, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Hindi ito yaong dating katahimikang puno ng kampana ng simbahan at halakhakan ng mga bata, kundi katahimikang may halong bigat, may iniwang sugat na hindi madaling hilumin. Nasaan na si Lando? Tanong iyon na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, sa hangin, sa gabi, sa mga bituin. Wala nang sumasagot. Walang sagot na sapat. Wala na siya. Hindi siya sinagip. Hindi siya nabawi. Kundi siya mismo ang naging handog para sa muling pagbubuo ng mundo namin. Nakatayo ako ngayon sa tabi ng ilog. Dito nagsimula ang lahat, ang pagdating ko sa kubo, ang muling pagbangon ng sumpa, at ang unti-unting pagbalik ng mga lihim ng aming angkan. Sa tubig na ito, nakita ko si Nanay sa anyong hindi ko kailanman inaasahan. Sa tubig na ito, halos hilahin ako ng mga aninong gustong lamunin ang pagkatao ko. Ngayon, malinaw na ang agos. Wala nang itim. Wala nang bulong. Parang sinasabi ng ilog na kahit gaano kadilim ang gabi, may pagbubukang liwayway pa ring darating. Sa simbahan, pinagdarausan na namin ang huling misa para kay Lando. Walang bangkay. Walang kabaong. Isang larawan lang niya at ang kwento ng kabayanihang hindi kailanman makakalimutan. Ang mga matatanda, tahimik na nagdarasal. Ang mga bata, hawak-hawak ang mga pamaypay na may pangalan ni Lando, nakasulat sa simpleng papel. Para sa isang bayani, sabi ni Elias habang nagsasabit ng munting palaspas sa altar. Na mas pinili ang madilim na daan para may ilaw tayong masundan. Sa gitna ng misa, nilapitan ako ni Aling Marta, isa sa mga matatanda sa baryo. Inabot niya sa akin ang isang lumang kahon. Gawa ito sa kahoy na amarilyo, may mga ukit ng alon at apoy. Iniwan ni Elias para sa'yo, sabi niya. Ayon sa kanya, kapag handa ka na lang ito dapat buksan. Pagbalik ko sa kubo sa tabing ilog, dinala ko ang kahon sa harap ng apoy. Ilang oras ko lang tinitigan yon. Takot akong buksan. Takot akong malaman ang nilalaman, takot na baka muli itong magdala ng sakit. Pero alam kong hindi ako makakausad kung hindi ko haharapin ang huling piraso ng kwento. Nang buksan ko ito, may laman itong sulat. Ang tinta, parang isinulat gamit ang abo at tubig. Kilala ko agad ang sulat kamay. Marco, panimula ng liham, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pinili mong hindi lumingon. Pinili mong yakapin ang apoy, kahit alam mong maaari kang masunog. Bilang gwardyano ng mutya, nasa kamay mo na ang susunod na kabanata. Ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay hindi ganap na nawala, natutulog lang. At darating ang panahon, ang liwanag mo ang muling guguluhin nila. Pero huwag kang matakot. Dahil sa bawat pagputok ng kadiliman, may bagong apoy na isinisinlang sa puso ng tao. At kung sakaling maramdaman mong nag-iisa ka, tandaan mong may isang kaibigang isinakripisyo ang lahat, hindi para sa wakas, kundi para sa pag-asa. Hindi kita sinanayan para maging sundalo. Sinanayan kita para maging ilaw. Napaluha ako. Tahimik lang, walang hikbi, pero mas mabigat pa sa bagyong tumama noon sa baryo namin.
Sa dulo ng liham, may nakatuping piraso ng papel, larawan namin ni Lando, mga bata pa kami, hawak-hawak ang isda sa tabing ilog. Sa likod, may sulat kamay din ni Lando. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabing salamat noon. Pero ngayon, kahit saan man ako naroon, salamat, Marco. Dahil pinili mong ako ang isalba sa pamamagitan ng pamamaalam. Sa mga araw na sumunod, sinimulan naming buuin muli ang baryo. Hindi agad madali. Maraming bahay ang kailangang itayo, maraming tanim ang kailangang palitan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mas matibay na ang samahan ng mga tao. Mas buo ang tiwala sa isa't isa. Dahil kahit sa gitna ng kadiliman, napatunayan naming hindi lahat ay basta-basta sumusuko. Si Elias, bagamat pilay na, ay muling nagtuturo. Ginawa naming munting silid-aralan ang dating sira-sirang silid ng kumbento. Tinuruan niya ang mga bata tungkol sa mutya, sa mga kasaysayang itinago ng mga ninuno, at sa kung paanong ang pinakamalakas na panlaban sa dilim ay hindi dasal, hindi armas, kundi alaala ng kabutihan. Hindi ako bumalik sa dati kong buhay. Hindi ko na rin hinanap ang lugar kung saan ako tatakas. Dahil sa unang pagkakataon, naiintindihan ko na kung saan ako dapat. Dito sa baryo. Sa kubo ng dating kinatakutan. Sa tabing ilog ng mga lihim. Dito ako magiging bantay. Hindi dahil ako ang pinili. Kundi dahil pinili kong manindigan. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga alitaptap sa paligid ng ilog, may narinig akong yabag. Pamilyar. Hindi ko agad nilingon. Baka guni-guni lang. Baka alaala lang ng mga gabing wala na. Pero nang lumingon ako, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng punong kahoy. Si Lando. O ang anyo niya. Nakangiti, tahimik at unti-unting naglalaho. Parang paalala. Parang biyaya. Parang sinasabi niya na ligtas na siya. At sa huli, napalitan ang sakit ng ngiti, kahit may luha pa rin sa mata. Tumingala ako sa langit. Maliwanag ang buwan. Payapa ang tubig. At sa sarili ko, tahimik kong sinabi, hindi lahat ng apoy ay dapat pamatayin. Dahil may mga apoy na isinilang hindi para sunugin ang mundo kundi para magbigay liwanag sa mga nawawala. At sa liwanag na yon, muling isinilang ang isang katahimikang hindi na lang basta tahimik, kundi tahanan.